Ngayong araw muli nyo kaming samahan sa simpleng kaganapan sa aming buhay. Nandito na naman ako sa part ng buhay ko na habang nagkakape ng hinoktok na rin talaga. So habang nang hinoktok, nanlalaki na rin talaga yung mga mata ba? Charis! Himala nga rin no, nakasabayan nga namin si Kuya sa paggising ngayong umaga at ayan, sarap na sarap nga rin sa pagkain sa kanyang paboritong tinapay na ang palaman ay peanut. At katapos ko nga palang makapagkape na lumabas nga ako ng bahay at kinuha nga itong mga damit na sinampay nga ng kapatid ko. Kasi nga, bumapatak na naman ang ulahan sa bubong ng bahay. Guy, napakanta naman tanoonan eh. At malapit na naman magtanghalian at isa na naman sa problema natin ang ulamin. Sus, mahirap talagang mag-isip ng ulamin lalo na kung low budget tayo. At mabuti na lang talaga no at may tira pa nga akong kalabasa kahapon kaya ito na lang yung naisipan kong lutuin at gawing ulam namin. Uunahan ko na kayo ha, first time ko lang tong lulutuin sa buong buhay ko kaya wag niyo na akong i-judge. Halang eh. Naayod ko nga lang pala dyan yung kalabasa no. Sa tingnan nyo na lang yung ginagawa ko kasi ang hirap na rin talagang magtagalog. Naghirap na ako sa kalisod ba. Ay sus, hindi ko na rin pinatagal at ayan, natapos na nga rin ako sa pagkakayod ng kalabasa. Grabe rin naman talaga yung kalat ko at ayan, hipusin lang muna natin no bago tayo magsimula sa pagluluto. Katapos ko nga palang makapaglimpyo no, eto, dumiretso naman ako dito sa tindahan ng kapatid ko para manguha ng itlog. Ay sus, boy naman no, talaga tayo nito kasi kita ang makahurot, makapordoy bata sa tindahan. 2 pirasong itlog nga lang no, yung ilalagay ko nga sa lulutuin ko. Siyempre, pakapinan din natin to ng pamintang durog para sa ilalagay natin para mas sumarap. Sus, nagsasamok rin talaga ako kung anong ipapangalan ko sa lulutuin ko. Ang kalabasa ba, ukoy kasi meron din siyang harina tapos itong itlog. Hay, magsamok na lang talaga yung ulo natin ito. Basta ang mahalaga at importante, maluto talaga to at mapadami yung kain namin, yung tipong plataob talaga yung kardel at mapapasain kami ulit. Ay sus, nakalimutan ko pala na wala na kaming sinaing kaya eto, magsasaing muna ako. 2 takal nga lang pala yung sinaing ko kasi marami rin kaming bahaw at sayang naman kung mapapanis lang at hindi makakain. Katapos ko nga palang mahalasa no, eto, itinakang ko na rin siya para makapag-umpisa na rin ako sa lulutuin ko ang ulam namin ngayong tanghalian. Pag madami-dami rin talaga yung magagawa ko, akala ko maliit lang to at ayan, isang bandihado nga kaya isinalin ko nga dito sa isang lalagyan. Kailang ako ng 2 pirasong itlog, harina, tapos ayan, magic sarap, asin, tapos yung pamintang durog. Siyempre, lalagyan din natin yan ng tubig katapos mekos-mekos lang natin yan hanggang sa mahalo-halo yung mga nilagay nating ingredients. Goy, kung maririnig nyo sa voice over ko, may batang sumisigaw at umiiyak na naman. After many years ito, naluto na rin talaga yung sinaing ko. Pasensya na nga rin pala kayo dito sa kalan namin ha, kasi kahoy lang talaga yung panggatong namin dito at wala nga kaming gas at wala kaming budget yan. Pagkalagay ko nga no ng kawali dito sa kalan, ayan, uminit agad kaya naglagay na ako ng mantika tapos nang mainit na rin, nagsalin ako. Ayang bilis lang din talaga ng mga pangyayari sa buhay. Ayan, ang pagkasalin ko, mga ilang minuto may naluto na nga rin kaya second batch na ulit tayo. Sas madami-dami rin talaga yung nagawa ko at alam yung natira 2 piraso na lang at hindi rin talaga pinalampas ng kapatid ko. Pagka-uwi niya galing eskwelahan ay kinain na rin niya talaga. Mga Mother Earth, try nyo rin to kasi ang sarap, kahit bata mapapakain rin talaga. In fairness, ang sarap din talaga niya kaya try nyo na now na. Yun lang muna for today.